sa akin. Ayun mga bro, meron po tayo ngayon gagawing washing. So binaklas ko na po siya. Ayan. So ang sira po niya ay yung dryer po niya. So bigla daw pumutok, sabi nung may-ari. So ngayon, nung nabuksan ko po siya ay sunog po yung motor ng dryer mga bro. Yan. So ito pong sira, ito pong washing po na to ay simple lang pong gawin. So ito pong ano po ay para lang po to sa mga hindi nakakaalam, yung mga hindi marunong mag-repair ng mga washing. So ito po pwede nyo po to ano po panoorin mga bro, para hindi nyo na po dadalhin sa mga pagawaan. Pwede na rin po kayo try nyo pong gawin. So ito lang po para lang po sa mga hindi alam gumawa ng washing or mga nagsisimula. Kasi sa mga matatagal nang nagre-repair ng mga ganito, so kabisado na po nila to. So yun mga bro, so ipapakita ko po yung nasunog na motor. So ito hindi ko na po pinakita kung paano baklasin. So madali lang naman po siya baklasin. So kinalas ko po siya lahat, kasi pati yung bilo niya po sira. Yung ito, yung bilo niya dito sira. So dalawang sira po niya, ay tatlo nga po pala, pati kapasitor niya sira pa, motor sira din, at yung bilo sira po. So ipapakita ko po sa inyo mga bro yung sira po niya. So ipupus ko lang muna po. So yan mga bro, ito po yung motor ng dryer mga bro. Yan, sunog po siya. So ito po, pwede po siya i-rewind po. Kaso nga lang, kung ipapa-rewind po natin, so masyadong mahal, 1,000 po ang pa-rewind po nito. Ayun, mahal po yan. So ito, yan, kaya po siya nasunog yung motor na yan dahil dito. Ayan, napunit po yung bilo. So dyan pumasok yung tubig. Ngayon nung pumasok tubig, nabasa po si motor. Kaya yun ang sanhi kung bakit nasunog ang motor. So yun mga bro, ayan po. Hindi naman po yan basta-basta masusunog na ganyan kung wala po siyang dahilan. Kaya siya nasunog dahil nabasa at dahil dito. Unang-una po yung mga mayroon pong mga washing or dryer, so hindi nyo po alam, so bibigyan ko po kayo mga tips. Pag ang napansin nyo po ay yung dryer nyo ay nagwiwigil na, ay yung nagaganyan-ganyan na, so wag nyo na po patuloy, kasi sigurado sira po na yung bilo na yan. Ipacheck nyo na po agad sa manggagawa o dalhin nyo sa repair shop, para hindi na po kayo gumasto ng malaki pa. Kasi kagaya po nito, pinabayaan ng may-ari. So sabi ng may-ari, nung una ay napansin niya na nagwiwigil daw po yung dryer, so kumakalampag. So pinagpatuloy niya lang po, hindi niya po pinabayaan lang po niya hanggang sa yon, bigla daw umusok, pumutok. So pati ang fuse pumutok po. So yun po, pag napansin niyo na po nagwiwigil na yung dryer, so huwag niyo na pagpatuloy, pacheck niyo na po sa manggagawa. Kasi sigurado sira na po yung bilo na yan. So kaya pati ang kapasitor po niya sunog din po, sira. So hindi ko na po rin pakita, kasi hindi ko na po makita kung saan ko na ilagay yung kapasitor po niya. Ayan mga bro, so ito papalitan din natin, at papalitan din po natin to ang bilo. So ipupus ko lang muna mga bro, kukuha lang po ang pamalit. Ayan mga bro, so sabi ng mayari, kasi ito na po ay mahal, nasa 650 ang brand nyo to 700. So ngayon sabi ko meron naman po, pwede natin gawin ng paraan, second hand lang. Kaya nga lang, wala akong makuha second hand din na motor ng dryer. So ito, solusyonan po natin, motor ng washing po siya. So ito pwede naman po siya, kaso nga mag-adjust lang tayo nung paa ng dryer. So kaya naman po magawa. So ito, binaklas ko na po siya mga bro. Ayan. So ayan, ito po, motor po ng washing po to. So ayan. So gusto po na mayari maka mura-mura. So ito po ang gagawin natin ng paraan, motor ng washing. Kasi ito papalitan po natin. Ito wala pa po bro, mga bro, bibili pa po tayo ganito. So yan, malayo nga lang po ang ano nila, medyo makapal yung motor ng washing, yung dryer po manipis. So gagawa na lang natin ng paraan na para magkaigi. Yan. Pero kung mas madabis po, mas maganda talaga kung papalitan talaga bago nakapareho ganito. So ito naman, kasi gusto nyo na mangyari, so ito na lang gamitin natin. Yan. Pero mas the best kung ganito rin. Ayan mga bro,
So ito, i-spray na lang natin para matanggal yung mga kalawang niya, lilinisan natin. At ito rin ang gagamitin natin yung mismong bahay po nito, dryer. So mga bro, hindi ko na po ipapakita kung paano i-sprayan. Ipapakita ko na lang po mamaya pag naikabit ko na po siya. So madali lang naman po siya isprayan at saka kung paano ikabit. So mga bro, ipapos ko lang muna po. Ayan mga bro, ito na po yung motor na kanina na puro kalawang. So ayan, inispira na lang po natin mga bro. Ayan po. Ayan. Tapos ito, mayroon na po tayo bilo. So ayan po. Ayan mga bro. So ayan. So ito bro, kakabit ko na lang po dito sa bahay. So hindi ko na po ipapakita kung paano kabit mga bro. So madali lang naman po yan ikabit. So ipupus ko lang muna mga bro. Ayan mga bro. So naikabit ko na po siya. Ayan na po. So try na rin po natin. Bawas pa po. So yan. Tanggalin nyo kasi yan. Kakabit pa rin pala natin to. Nakalimutan ko pa ikabit. So ayan mga bro, nai-assemble na po natin yung yung motor pang dryer. So ang ginamit ko po dito na motor pang washing na po yan. So yan mga bro. So mas advice ko rin po mga bro, mas the best pa rin gamitin talaga yung standard na pang dryer pa rin ng mga na motor bro. So ito naman po, ginawa ko lang din po kasi yun ang gusto na mayari. Gusto niya makatipid. So ayan, so ginawan ko ng paraan. So dito hindi ko tataasan na lang ang kapasitor. Kasi ang kapasitor po itong motor ay 10 microfarad. So gagawin ko na lang po siguro po dito mga bro ay mga 8 microfarad para hindi na masyado baka masira kasi pa yung bilo. So ayan mga bro. So ayan o. So yan kakabit po natin yung mamaya mga bro. So hindi ko na rin po ipapakita mga bro kung paano ikabit. So sa mga baguhan, so maganda po to, panoorin nyo po. Kasi pwede po siya gawa ng solusyon. Kasi minsan may customer na gusto makatipid. So pwede naman to gawin. So, yun. Pero yung mga nagsisimula, so advice ko rin po, siguro ko wag na po to gawin. Kasi baka mahirapan lang kayo kasi marami adjust po dito mga bro. Pati itong paa niya, so babaguhin ko rin po. Kasi pag ito ang gagamitin ko, sobrang taas na po niyan, baka sumayad na po doon sa may bilo. Yung ito, baka sumayad na doon sa bilo niya. So gagawin ko dito bro, babaguhan ko to. Siguro ko mga dito lang ang haba mga bro. So yan. So papos ko muna mga bro, hanap lang ako na mas maiksi dito. Kasi hindi na ito po pwede. Kailangan baguhin. So yan mga bro, post ko na lang muna po. Ayan mga bro. So meron na pa ako nakuha dito, 3. Ayan. So yan, mabababa na po yan. Ayan o. Ayan. Para hindi lang po doon sumayad sa may bilo. So ang ginawa lang ko po dito mga bro, ito galing dito. Ang ginawa ko, kinuha ko dito yung ulo niya po, nilipat ko na lang po dito mga bro. So kailangan din po, kung magpapalit kayo ng motor na pang washing, papalitan nyo talaga din po yung paa niya. Kasi hindi po pwede po siya. Pero pinapaalala ko po ulit, so hindi po siya advisable na ito talaga gamitin. So mas labis pa rin yung standard pang dryer pa rin talagang gamitin. Ayun. Pero sa mga ibang gumagawa, yung lalo matatagal, so ginagawa na rin po to. So ito, hindi po to advisable sa mga nagsisimula. So mahirapan po kayo kasi ang daming babaguhin. Hindi kagaya nung bibili ka mismo na motor ng pang dryer, wala ka nang babaguhin, ikakabit mo na lang. So ayan mga bro. So ito ikakabit po natin dito. Ayan. Ako mag-video. Ako mag-video ko magano. Ayan mga bro, so ikakabit po natin yung paa. Ayan mga bro.
So ayan, kakabit po natin yung paanan nung dryer. Pasensya na kayo mga bro, natagalan kasi yung paghanap ng paanong dryer. So hindi basta-basta kasi kung magbabago ka ng ano ng motor ng dryer at gamitin pang washing. So ang dami talaga kailangan baguhin. So mas the best pa rin talaga yung standard na pang motor ng wash dryer mismo. Ito naman, ginawa ko naman po to bro kasi gusto na mayari, makatipid. So ayan. So ayan, kinakabit lang po yung paanong dryer. So katapos po yan, kakabit na rin po natin siya doon. No? Ayan. Ayan. Yan po yung kasama kong isang technician. So ayan, magaling na rin po yan. So, pag may mga katanungan lang kayo mga bro, so yun. At ano na rin pala mga bro, pa-subscribe na rin po at pa-like na rin po. Huwag niyo po kalimutan pindutin yung parang bell. So pindutin niyo yung notification bell. Parang bell nga yun. Ayan mga bro, so bell nga pala yung mga bro. So patpindot na rin po doon. So kung nagustuhan nyo po yung video ko, so pa-subscribe po mga bro. So yan, ikakabit ko na po yan mga bro doon sa washing natin. So hindi ko na ipapakita kung paano ikabit. So madali lang naman po yan ikabit mga bro. So ipapakita ko na lang yan pagtapos na po mga bro. So pause ko muna. Ayan mga bro, so naikabit ko na po si motor. Ayan na. Ayan mga bro, nakabit ko na po yung motor. So ayan. So pasensya na kayo, hindi ko na po pinakita yung pagbuo po nito. So madali lang naman po mga bro, mga tornilyo lang naman po yan. Tapos ito. So ayan. Saan ko ba ito? Ayan mga bro. Forward ko ganyan kasi akin account to. Pinoward ko sa akin. Ganun lang. Ayan mga bro. So ito, kakabit na lang din po natin to. Ayan. May ipasa ko sa pamangkin kong maggagawa. Alam ko na. Ayan mga bro, ito kinakabit ko na lang po yung mga wire. Itong wire ng mga timer. So katapos ito, tapos na mga bro. So ayan. So yun mga bro, so dito naman po ipapakita ko po sa inyo kung paano naman po mag-connect ng mga wire nito sa capacitor, timer, motor at papuntang cord, saksakan sa plug po niya. So ito po, alam na po ito ng mga matatagal nang gumagawa. So yung sa mga nagsisimula, mga baguhan or yung mga nasa bahay lang na ayaw nila dalhin sa shop. So ito po, panoorin niyo po ito mga bro kung paano mag-connect po ng mga wirings po nito. So ayan mga bro. So makikita niyo po dyan yung isang motor dito. So yan, pang washing na po yan. Ayan. So inuulit ko po, mas the best pa rin yung original na pang dryer para wala na kayong babaguhin. Lalo sa mga baguhan. So ang una po nating ikakabit dito mga bro, yung sa washing. So ito po yung wire ng washing, motor ng washing. So ito pong tatlo. So para malaman po natin kung nasan yung para sa capacitor dyan at nasan yung common. So gagamit po tayo ngayon ng tester. So ito po, basic lang po to mga bro. So ito para sa mga baguhan lang po to.
Ayan, yan po yung tester natin. So, ayan. Titingnan po natin kung sakto yung ano po niya. So, ayan. So, hanapin po natin yung common. Ang dalawa, sa wire ng tatlo ng motor, so dalawa po dyan para sa kapasitor. Dalawa yung pareho ang palo po dyan. So, hanapin po natin yung common. So, simula po tayo sa kulay blue. So, ayan mga bro. So, meron po siya, ano po mga bro, 3 ohms. So, meron po siyang palo ng 3 ohms. Sa kabila naman po, so, meron din siya 3 ohms. So, ibig sabihin, so ito yung common at ito naman po yung sa kapasitor na dalawa. So, yun. Kung halimbawa lang naman po ay nagkapalit po ito. So, ganyan ang naging palo, 3 ohms. Yung kabila ay mataas. So, ibig sabihin, hindi ito ang common. So, hindi ito ang kapasitor. So, hanap-hanapin nyo lang po, pagpalit-palitin nyo po hanggang sa makita nyo po yung kung nasan yung sa kapasitor na dalawa. So ayun, nakita na rin po natin bro. So ito po yung common at ito yung dalawa sa kapasitor po yan. So yun. So yun ang ikakabit natin ngayon dito. Ayan. Dito natin ikukunik yung common dito sa isang linya ng source natin papuntang 220. So dito natin siya ikukunik. Ayan mga bro. Ayan. At yung dalawa naman po na nakuha natin dito, sa kapasitor po yan, at papuntang timer. Ayan. So ito naman po, naka-color coding naman po siya mga bro. Pero para at least malaman na rin po natin kung nasaan po dyan yung dalawa papuntang timer. So ititester na rin po natin para malaman po natin. So ayan mga bro. So ngayon, ipihitin ko po yung timer po ng washing. So ayan, nakapihit na po. So hanapin na rin po natin ang common ng timer. So try po natin simulan dito sa kulay brown. Yung test probe nyo po lagi naka-steady po siya. So hanapin po natin yung dalawang papuntang kapasitor din na wire. So testing po natin dito. Ayan, so wala pa bro. Ayan, meron na pumalo na. So ayan, kabila naman po. So ayan, pumalo po mga bro. Ayun. So, ibig sabihin, ito po yung timer, yung dalawa, yung tatlo. Nanggagaling sa timer. So, ibig sabihin, ito po yung kapasitor, papuntang kapasitor. At ito naman po, yung papuntang isang wire dito sa ating cord, papuntang 220. So, dito naman po siya ikukunik natin. So, yan. Dito. At yung dalawa po dito naman po siya nakakunik sa, kung naalala nyo po, yung dalawang wire dito sa motor. So yun, di kukunik. At kukunin din po natin yung dalawang wire din dito sa kapasitor. Ayun na, yun yung magkakasama. So dito naman po, color coding po yan mga bro. Kalimitan sa washing, color coding. So ayun. Ayan, isang wire galing sa timer at isang wire galing sa kapasitor at isang wire galing sa motor ng washing. So pagsasama-samahin po natin yan. Pangalawa, isa pa ulit galing sa timer ng washing at isang wire papuntang galing sa motor at isang wire galing sa kapasitor. Tatlo po yan lagi sa washing. Ayan, magkakasama po yan. Kaya mga bro, naikabit ko na po siya. So tapos na po yung sa washing po natin ng pag-wiring. Ayan. So ngayon, ayan mga bro, so babalutin na rin po natin itong galing sa kapasitor ng mga wire. So itong tatlo, itong dalawa. So babalutin natin mga bro. So pupus ko lang muna bro, babalot. Ayan mga bro. So tapos na siya. So ngayon, ang hanapin naman po natin yung sa dryer na. So ito yung wire nung galing sa dryer, tatlo din po yan mga bro. Ayan. So paano po malalaman dito kung nasaan ang common naman po ng dryer? So ayan. So dito naman po, alam ko na po kung nasaan. Ayan. Pero tuturo ko pa rin po sa inyo.
So magbo-voltage, ano tayo, testerin po natin mga bro. Ay mga bro, dahil ang gamit ko po ay motor ng washing, so kung ano ang palo nung motor ng washing kaninang una, ganun din ang palo dito, kasi ang ginamit ko pala dito motor ng washing, so hindi dryer. So titesting, tatry na pa rin po natin, hanapin natin yung common ng motor ng dryer. So ganun din po kaninang palo nung washing, so dalawang pareho yung palo. Yan po, siya ay 2.5 ohms. Dito 2.5 ohms din po yung palo niya po mga bro. So ayun, ito po yung common. Pero sa original po yung motor ng dryer po, hindi po yan hindi po pareho ang palo po niyan, magkaiba po mga bro. Kaya nga lang hindi ko po sa inyo magpakita kasi wala nga po akong stock na motor ng dryer. So sa susunod na video ko po, so doon ko po papaliwanag. So kasi ang ginamit ko dito na motor, pang washing po mga bro. So ayan, pasensya na po kayo mga bro. So yan, so ito na common, so nakakonect din po siya dito sa common ng washing papuntang source cord ng input po natin to, mula galing 220. Yan, magkasama po yan. So ito babalutan na rin po natin mga bro. So yung mga bro na nabalutan na rin po natin. So dito hanapin po natin yung papuntang kapasitor din naman po. So ito po yung ginamit natin kapasitor mga bro. So ayan, 11 microfarad po mga bro, kasi pero ito sinukat ko na po siya, wala na po siya 11 microfarad, nasa ano na lang po siya 7.5 microfarad na lang po yan. Tinisting ko na po mga bro. So ito pinagpalitan dun sa mahina ng washing, so gagamitin na lang po natin dito para at least hindi po siya yung bilo hindi masira, kasi baka masira kasi sobrang lakas kasi ng motor ng washing. So ito tamang tama bro, wala na siyang 11 microfarad, 7.5 something mga ganon ang palo na lang po niya. So ito ang gagamitin natin. Ayan. So ito yung magkakunik, dalawang wire galing sa motor ng dryer at dalawang wire galing sa kapasitor. So ang isa dito bro, magkakunik lang po yan, isa sa wire ng dryer ang kapasitor at isang wire sa dryer ng motor. So dalawa lang po yan magkakunik. At dito naman po sa kabila mga bro, isang wire ng galing sa kapasitor at isang wire galing sa motor, at yun ang mayroon pa isang nakakunik dito sa timer. Ayun po, ito pong isang wire galing po sa timer. So ang timer po, dalawa lang po din po ang wire po niya. So ito po siya, yung isang wire ng timer ng dryer papunta din po doon sa kabilang linya ng out ng ano po natin, ng source po natin ng galing sa 220. So ayan po, so pinag-isa na lang po din yung wire doon sa timer ng dryer at timer ng washing. So para hindi na isang wire na pinalabas. So magkasama na dito yung common ng timer ng dryer at timer ng washing. So dito po yung isang linya ng timer ng dryer, so ikukunik po siya doon sa isang linya ng isang wire ng kapasitor at isang linya ng motor. So yun po yung magkakasama. So dapat ang ikot po ng dryer po, dapat kalimitan naman po mga bro pa ganyan ang ikot. So ito naman po ang ikot po niyan, ang gagawin ko pa ganyan, dapat ang ikot pa ganyan po mga bro. So tatry po natin. So ngayon mga bro, sasaksak ko po para matesting po natin. Mga bro, testing po natin. Yan, ikutin mo. Ayan, baliktad bro. So ang ikot po niya mga bro, pag ganyan. Pag ganyan. Pero tama naman po yun. Talaga. Pero sa akin po mga bro, ang gagawin ko, pababaliktarin ko yung ikot pag ganyan. Pag ganyan. Kasi yung nilagay kong bilo, diruskas po siya mga bro, hindi siya yung disalpak. So ang diruskas kasi ang ikot nung pag ganyan. Kasi baka pag ganyan, kung ipapa-reverse ko, pwede kasi matanggal yung lock nung bilo. So iayon ko lang po siya sa ikot nung
nung bilo, yung ano niya diruskas, pa ganyan kasi yung ikot ng diruskas ng bilo. So ang gagawin ko din po, yung motor ng dryer, papaganyan ko rin po, papaayon ko lang po. Paano gawin po yun? Ayan, yung dito isang wire nang galing sa timer, so ililipat nyo lang po yan sa kabilang kapasitor. So tinanggal nyo po to para mag-reverse siya pabalik. So ito, doon mo siya ikukunik ngayon sa kabila. Ito, ayan, ito nanggagaling din sa kapasitor yan mga bro. So pinagpalit nyo lang po siya, dito mo naman siya ilalagay sa kabila. So galing siya dito mga bro, inilipat ko lang po dito yung itong kulay violet na wire, galing po to sa timer ng dryer. Kaya ko ginawa dati dito kasi ang paikot pa ganyan, ngayon nilipat ko po siya dito, ikot niya ngayon pabalik na naman pa ganyan na. Tingnan po natin. So ayun mga bro, tama na yung ikot niya po mga bro. So pag ganyan na yung ikot niya. So yun. So okay na po siya, naikot na po. Naikot na po yung dryer po natin. So ang naging sira lang po niyan mga bro, motor at yung bilo kapasitor po mga bro. So yan lang po mga bro. Sana may natutunan po kayo dyan sa video na yan. Sana yung mga nagsimula, yung mga baguhan, ayan, malaking tulong po yan sa inyo po mga bro. Ayan. Ayan mga bro, so napulutan ko na po siya ng electrical tape. So ayan, so pwede na rin po yan, pwede na po yan ganyan. Para hindi mabasa po yung mga pinagdugsungan natin, so binalutan ko na po siya para safe. Ayan po. So yan, tatakpan ko na po mga bro. Ayan. So yan mga bro, tapos ko na po siya ikabit. Ayan po. Ayan, may dumating naman isang dryer po. Ayan o. Ayan po. So, i-update ko na rin po kayo pag natapos po to. So, ito yung ginawa po namin kanina nung isang partner ko. So, tapos na po siya. So, ngayon, testing na lang din po natin kung gagana po yung dryer natin. Totally po, ang sira po talaga dito ay yung itong dryer. Ito po, okay. Pero testing na rin po natin para sigurado po. Ayan. Ayun mga bro, may nakalimutan po pala ako. Yung belt hindi ko na ikabit. Sorry. Yan. Yan, yung tatesting na lang natin, yung dryer na lang po mga bro. Ayun. Ang lakas mga bro. Yan. So, nagana na po yung, yan po mga bro. So, nagana na po yung natin, dryer po mga bro. So, ngayon, ituturo ko po sa inyo mga bro, para hindi agad masira yung motor ng dryer or masira yung mga timer ng washing up dryer. So ito po ang sekreto mga bro na hindi sinasabi po sa iba or sa binibilhan po natin. So yan mga bro, so ituturo ko sa inyo para hindi masira agad yung motor ng wash dryer at yung timer ng dryer at yung timer ng washing. So kasi malimit nasisira ang timer ng washing, timer ng dryer, o mas malimit nasisira ang motor ng dryer. So yung mga bro, lalo na yung mga nasa bahay, so kahit hindi magagawa, so panoorin nyo po to kasi malaking tulong po to para malaman nyo na hindi agad masira yung timer at yung motor. So halimbawa po mga bro, pag pinihit nyo po si timer ganyan or sinagad nyo po, kung halimbawa ayaw nyo na po mag-washing, huwag nyo po ibabalik sa zero. Kasi ito, may tendency na mabilis masira ang timer kasi masisira yung gear po niya sa loob. So hayaan nyo po siya kusa na bumalik sa zero, kusa naman po siya nabalik sa zero. Tanggalin nyo lang po sa saksakan at huwag nyo po ibalik sa zero yung timer kasi masisira ang timer. So yun po yung sekreto. Pangalawa, ganun din po dito sa timer ng dryer, huwag nyo din po ibabalik sa zero. O pag sinagad nyo naman po at ayaw na, halimbawa natagalan kayo sa pag-ikot, huwag nyo po ibabalik sa zero ang timer para hindi masira ang timer. Yun po ang sikreto. Kusa naman po siya nabalik
kahit hindi siya nakasaksak. Pangalawa po mga bro, pag napansin nyo na po ang dryer nyo ay nagkakalampag ng ganyan, so wag nyo na po ipagpatuloy kasi sigurado sira po ang bilo po niyan. Yung pinakita ko po sa inyo na guma na itim, yun po yung bilo. Pag napunit po yun, nag-aalog-alog po yan. Or minsan naman po yung damit hindi maayos yung pagkalagay, so yun lang po. Pero kung maayos naman po ang paglagay yung damit at nakalampag pa rin, so sigurado sira na po ang bilo po niyan. So ipacheck nyo na po sa technician. Ayan po. So ito din po para hindi tumagal ang motor ng dryer kasi malimit. Bakit lagi nasisira ang motor ng dryer? Unang-una lagi dryer lagi nasisira. Ako po kasi sa experience ko po mga bro, naniniwala kasi ako kasi ang iba hindi kasi tinuturo to. Tapos ang iba paniwala pag ang timer daw ay nakasagat sa number 5, mabilis matuyo or pumiga. So ako hindi po ako naniniwala mga bro, kasi po ako ang ginagawa ko po, natagal ang motor ng dryer. Ang ginagawa ko hanggang dyan lang po ang timer ko, hanggang 2 lang. So yung 2 at yung 5 halos pareho lang po ang piga. Mas the best hanggang 2 lang po ang timer nyo, o mas maganda nga hanggang dito lang po. Kasi ang kailangan lang naman po natin ay yung mapiga yung damit, hindi naman yung matuyo. So pa dyan maganda mangyayari, matatagal yung motor ng dryer nyo po, hindi agad masisira. Dapat hanggang 2 lang, ganyan. Hanggang 2 lang lagi ang timer nyo. Kasi yung 5 at ito, pareho lang po ang piga niya. Ang pagkaiba lang doon, matagal matapos ang dryer. So 5 minutos yan tumatakbo. So ibig sabihin sobrang init po yan bago mag zero. Ngayon sasalang na panibago, so sobrang init na po niya. Ang kagandahan pag dito lang timer nyo po, or dito or 1, mabilis makapagpahinga yung motor nyo, hindi persado. So tatagal ang motor ng dryer nyo po. So yun mga bro, so nasa inyo lang po yun. Yung tips ko lang naman po yun sa inyo kasi experience ko po yun sa washing ko. So yung ginagawa ko, matagal na po yung washing ko at yung dryer ko. Ganun lang po ang ginagawa ko sa dryer ko, 1 or 2 lang ginagawa ko. Tapos hindi ko binabalik sa zero kasi nasira ang timer. Ayan po. So yun, sana nakatulong po sa inyo yung video na to. Paki-subscribe na lang po mga bro, at paki-like and share po. Paki-pindot na rin po sa notification bell mga bro. So yun, maraming salamat po. So sa sunod po mga bro, abangan nyo po yung bagong video ko po. So thank you. Sana nakatulong po ako.